Hey, what's up guys? PJ the Minds of GY6PH here and welcome back to our channel. So welcome sa ating ikalimang episode ng Bergman Project. So ngayon, papalitan ko yung rear tires and front tires. So sa pagtanggal ng gulong, ito pwede na yata ito puwersahin ng hindi binabaklas yung exhaust pipe. But since nililinisan ko yung buong unit, makita nyo nakahubad na, babaklasin ko na rin. So unahin ko yung exhaust, tapos sunod ko tong front tires. So pagtanggal nito madali lang, ito lang, tapos yung caliper. Kahit nga hindi na yung caliper, ito lang. Ayan, maluwag na nga eh. So pagkaluwag na ito, hugutin doon sa kabila, tapos tatanggalin to. Tapos dito naman ang medyo mahirap, kasi kailangan mo tanggalin tong exhaust para makapuwersa ka doon. Pero kung may malaki kang tubo, tools, pwede naman yun na puwersahin ng hindi tinatanggal yung pipe. Pero yun nga, dahil sa proseso na nagbabaklas din naman na ako, tatanggalin ko na yung pipe. So simulan na natin. Yan, di ko sure kung kita nyo, pero ito yung pipe ay may dalawang 10mm bolt. Oh, matigas ah. Yan, lumawag na siya. Ito. Takot ako ba? Tamaan yung camera. Yun. Oh, maririnig nyo. Yan, luluwagan lang to. Dalawang 10mm bolt. Dalawang nut pala. Bolt ako ng bolt kanina. So yun, natanggal ko na yun sa ilalim. Tapos dalawang 14mm to kung hindi ako nagkakamali. Pwede kayong gumamit ng traditional na socket tsaka wrench. Pero since meron naman akong impact, ito na yung gagamitin ko. Ito. Kita nyo yung mga puti-puti, corrosion niya ng aluminum dun sa loob kapag matagal na hindi nabubuksan. So kapag magbabalik kayo nito, lagyan nyo ng grasa, pwede, para maiwasan to. Kasi pag umano yung build up nito, nagtuloy-tuloy, medyo mahirap tanggalin dun. Yun yung napuputulan ng bolt or nalulose thread. Ito rin, may mga kalawang na. So sakit na to ng Bergman, laging kinakalawang yung pipe tapos mabilis masira. So ito yung sensor. Ayan, natanggal ko na. Ito nga pala, ingatan nyo to kasi nasa 7,000 ba o 8,000 ang presyo niyan. So dapat maingat kayo dun sa sensor na yun. Putik, mahalang presyo. So yan, nakalawang na rin naman yung sensor. Ito nabasa to kasi hinugasan ko. Galing yung gasket, buo pa kahit pa paano. So yun yung sensor. Ingatan. Ito naman yung gulong naman tatanggalin natin, 22. Ayan, tanggal na siya. Tapos bago nyo matanggal yung gulong, mainam na luwagan nyo muna to, yung adjuster ng natin, brake. Minsan kasi pag mahigpit to, ayaw mahugot ng gulong, gawa ng yung brake nakaka-apekto. 14 to, alam ko wait. Pwede na yan. Bilis na tanggal ah. Yan. Sobrang dumi na. Yan. Linisin na lang natin. So ganun din yung proseso ko sa paglilinis nito. Degreaser muna. Tapos after nun ay babanlawan. Pagkatapos ay CVT cleaner kung kinakailangan ko, hindi talaga kaya. Pero madalas degreaser pa lang ay okay na. Nakita nyo naman sa CVT video natin. So ganun din to. Tapos linisan natin. SGP yung brake shoe nya. So magandang klase. Makapal pa rin. Actually okay pa yung braking nito. Lilinisan lang natin. So yan, ganun din to. Hugutin lang natin tong side na to ng bolt. Then after mahugot, kukunin na natin to. So hindi ko na bibidyoan kasi napaka basic lang nun. Ito lang naman, bolt, tapos hugot. Then yun na, makukuha na natin yung gulong. So binibilad ko pa naman yung makina kasi pinapatayo ko siya. Sunod natin to mga to, chassis. Madumi na, kailangan linisin. Ito nga pala yung ikakabit ko na gulong, talikod. 120, 90, 10, Shipa. Shipa nga ba ang brand nito? Yan. Nasaan na yun? Ayun, Shipa. Yan, ito. Tapos, Trident X3011 na 120/70/12 sa harap naman. Pero ba't ganun no? Parang mas mataba yung tig-12 natin. So yun. Meron din akong tire sealant. Ayan. Naganda rin ako ng pito sakaling kailangan.
Ito na yung gulong natin. So sa likod 120/90/10, tapos sa harap 120/70/12. So hindi ko na ginawang 90 tong harap kasi baka masyado nang bumigat. Yan. Ang laki ng pinagkaiba niya sa stock. Super laki. Yan. Sobrang laki nung pagkakaiba. Sinikwat nga pala to sa vulcanizing shop kasi yung 10 tsaka 12 hindi kasya to. Manimpis daw kumpara dun sa ibang mga mugs. Pinakita nga sa akin maluwag yung nila machine. Doon ako lagi nagpapa-vulcanize sa kanila kasi maingat sila gumawa. Hindi sila masyado nakakagasgas sa mugs. Ito minimal lang. Makikita nyo dito. Parang hindi nga halata eh. Pero the rest, okay naman yung gawa. Nilagyan ko rin ng tire sealant. Yung pito, hindi ko na pinapalitan kasi okay naman daw. Same dun sa unahan. Tire sealant lang. Kahapon, yung nagbaklas ako ng gulong, mags, nakita ko marumi to. Kaya nilinis ko. Pero hindi naman talaga nalinis. Dumikit na yung mga mancha eh. No? So nakailang kuskus ako nito. Binaklas ko yung air filter para ma-access ko to. Yung side na to. Kaso yun, hindi rin talaga totally nalinis. May mga mancha talaga. Hindi na kinaya ng aking powers. Tapos napansin ko sira rin yung shock bushing natin kaya naghanap pa ako. Ngayon bago ko ibalik yung mags natin na may bagong gulong, ibabalik ko muna yung brake shoe pala. Hindi ko na pinalitan kasi medyo makapal pa tsaka maganda naman yung braking system, braking power na itong unit na to. Kaya hindi ko na pinalitan pa. Hindi talaga siya totally luminis. Hindi katulad dun sa SDS 115. Makinang na yun dito nung nilinis natin. Ito yung niya. Yung brake shoe niya. Dati. Hindi ko na pinalitan. SGP naman. Yan. Makapal pa. Hindi ko alam kung makapal pa o manipis na. Pero maganda pa kasi yung braking system. Tapos kung titignan nyo to, parang makapal pa. Ito yung kabila. Ito yung spring niya, maganda pa yung kulay eh. Tapos to yung brake arm. Tapos to yung pinaka shock ng brake natin. Ito, nakadali tayo ng grasa. Salamat sa ating kaibigan na si Bert. Shout out Bert. Salamat sa grasa, kulay blue, high temp. Subukan na to sa mga dati kong scooter. Ayan, lalagyan ko lang to sa shop. Ayan. Tapos ikot-ikot natin, maganit pa. Dadagdagan natin. Ayan, magdagan ko. Ayan, mukhang okay naman na. So wala namang centrifugal force dito kaya okay lang na medyo sumobra ng onti yung grasa. Pero mas maganda pa rin yung saktuhan lang. Dagdagan pa natin. Maging generous tayo. Yan, okay na. Yung iba, lapat natin dito. So hindi naman kailangan sobrang dami. Mahalaga meron lang para less yung friction. Kasi direct contact tong parts na to eh. Yan, yung tira, lagay natin dito. Para hindi masyadong kalawangin. Sa pag-install nga pala nito, kailangan iabang nyo na agad yung brake arm nyo. Kasi kapag hindi yan papasok. Yun. Alright. Pasok na. Sa paglalagay ng spring ng brake shoe, brake lining, pinagbabaliktad ko sila. Ito, tulad na ito, nasa labas. Ito, nasa loob. Tara ganong paraan, hindi agad sila same matanggal, alternate sila. So kanya-kanya naman ang technique to eh, kung paano ikakabit.
pwedeng pa ganito, parang Pacman. Tapos pepersahin mo na lang dito. Pero mahirap din. Kaya dapat sabay. Yan. Pwede na. Oops. Ito na lang. Yun. Nakabit na natin. Yan. Okay na. So, for a precautionary measure, nalihi ako na to kahapon. Lilihain ko ulit ngayon. And then after that, spray ng CBT cleaner. Malinis pa naman. Dati ginagamit ko brake cleaner sa pag-spray ng mga brake shoe. Pero okay din naman yung CBT cleaner. Tapos punasan agad natin ng basahan. And dahil yung basahan syempre malinis. So ito nga pala yung comparison ng gulong from stock. Stock ba to o ano? Parang di na 3.0 by 10. So 3 inches by 10 inches. Then ito naman ay 120, 90, 10. So yan yung pagkakaiba niya. Pag nakakabit kasi hindi mo mahalata yung visual comparison nila Pero ito, kitang-kita nyo na kung anong pinagkaiba nung 120, 90, 10. So parang ibang unit na, ibang gulong na, no? Ang layo, ito parang e-bike. Ito parang motor na rin talaga. Yan, may kakabit na natin yung gulong natin. Nilinis ko na rin pala to. So yan, nilinis ko na. Nilihi ako na, nispray ng degreaser, banlaw, CBT cleaner. Kailangan itama mo. Iuna mo yung side dito sa engine. Tapos isunod mo yun. So wala naman siyang sabit. So yung pinaka shop, inisprayan ko lang ng tawag doon, WD-40. Yan, higpitan lang natin. Yan. Okay na. Higpitan na natin. Kamusta ang ating rear tire? So yung sa front tire, hindi ko muna ikakabit kasi babaklasin ko tong kaha. I mean yung mga electrical system natin. Then yung batalya. Babaklasin ko lahat. Pipinturahan ko tong batalya. So hanggang dito na lang ang ating video tungkol sa thick tires. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli episode ng ating The Bergman Project. So, unti na lang to. Matatapos na. Ayan, pipinturahan ko na lang yung batalya. Tapos reinstall. Yung CBT system pa pala. Since may grasa na tayo. Ang tagal kasi dumating ng order natin. Buti nabigyan tayo. Yun. Since may grasa na tayo, mabubuo ko na siya. Sana okay pa yung oil seal o-ring ng torque drive. Pero bukod doon, halos kompleto na. Yan sa muli. Paalam!